Sa video ito, ituturo ko sa inyo ang isang paraan kung paano mag-loan sa Pag-ibig Online ngayong 2025. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Subali, isa to sa mga paraan kung paano mag-loan sa Pag-ibig Online. Pero kung mahihirapan kayo dito, panoorin niyo yung video ko bukas ang isa pang paraan kung paano mag-loan sa Pag-ibig Online. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type natin ang Virtual Pag-ibig. At dito hanapin lang natin itong Virtual Pag-ibig account under ng pagibigfundservices.com. And then may makikita tayong data privacy. So dito basahin nyo na lang po lahat yan, then i-click nyo tong box katabi ng I have read about the data privacy statement para ma-checkan. At pagkatapos kung may check na i-click nyo ang proceed. And then makakapasok na tayo sa Virtual Pag-ibig. At dahil sa gusto nating mag-loan online, so i-click lang natin itong apply for and manage loans. Ito po. At dito makikita nyo po yung mga loans na ino-offer ni Pag-ibig. At dahil sa ngayon gusto nating mag-apply ng short-term loan, so ito yung i-click natin. Apply for short-term loan. And then mapupunta na tayo dito. So kung gusto niyo talagang mag-apply ng short-term loan, so lahat ng babanggitin natin dito dapat meron kayo. So una is yung loan application form. So yung loan application form guys, kailangan yung fill upan at pwede nyo ma-download, i-click nyo na lang po ito. So dito maglo-loading yan ng kaunti, so antay-antayin nyo na lang po. And dito, scroll down nyo na lang po yan hanggang sa makita ninyo itong Multipurpose Loan Application Form or MPLEF. So ito po yon. So i-click nyo na lang po dito sa gilid. And then makikita nyo na po yung front page ng Multipurpose Loan Application Form ninyo. So dito, fill upan nyo na lang po lahat yan kasi personal information lang naman yung kailangan dyan. At dito sa baba, kailangan fill upan ng 2 witness. So, pwede kayong magpapirma sa mga kasama ninyo sa trabaho. At dapat merong printed name ninyo at perma, then yung petsa. At ito naman yung back page ng inyong multipurpose loan application form. So, dito wala na kayong kailangan fill upan kasi employer na ninyo ang magsasign dito. Tapos itong front at back, ipaprint nyo po yan. So, kailangan naka-back to back yung pagka-print niya. Tapos, dapat fill upan ninyo at merong perma ninyo at perma ng witness ninyo. At pagkatapos ibigay nyo na po sa employer ninyo para ma-fill upan din nila. At pero kung malayo yung employer ninyo, for example nasa province kayo tapos nasa Metro Manila or nasa city yung employer ninyo, pwede nyo pong ipadala yan. Pagkatapos pipill upan nila tapos ipapadala ulit sa inyo. At kung okay na may perma na ninyo at may perma na ng employer ninyo, pwede na po kayong mag-proceed. So, tingnan na natin yung pangalawang requirements. So, pangalawa, dapat meron kayong valid ID. So, bago daw kayo mag-proceed, dapat na-picturean na ninyo yung valid ID na gagamitin ninyo. At pangatlo, dapat meron na kayong cash card or Pag-ibig loyalty card. Kasi dito po nila ipapasok yung pera. At sa mga nagtatanong kung pwede ba yung personal na bank account, ang sagot dyan ay hindi po. Dapat kukuha talaga kayo ng Pag-ibig loyalty card sa Pag-ibig branch mismo. And by the way guys, may video ako dyan kung paano kumuha ng Pag-ibig loyalty card. At kung meron na kayo ng una, pangalawa at pangatlo, dapat gawin nyo na rin itong pang-apat, yung pag-take ng selfie photo. Sa selfie photo guys, dapat ganito. Hawak ninyo yung valid ID and Pag-ibig loyalty card na isasubmit ninyo. So dapat makikita yung buong mukha ninyo at hindi natatakpan ang mukha ninyo tapos yung ID ay nababasa kapag i-zoom in ninyo. Pwede yung isang kamay nakahawak sa ID tapos yung isang kamay nakahawak sa Pag-ibig loyalty card ninyo. At kung meron na kayong Pag-ibig loan form na may fill up ninyo at fill up ng employer ninyo tapos meron na kayong valid ID, meron na kayong Pag-ibig loyalty card at meron na kayong selfie photo, pwede na po kayong mag-proceed. So i-click nyo na lang po itong proceed. And then mapupunta na kayo dito sa application for short-term loan. So dito, pwede na kayong pumili kung ano yung loan na gusto ninyong kukunin. So i-click nyo na lang itong select loan type. And then may makikita tayong ganito. At dahil sa multipurpose loan application yung gusto nating applyan, so dito meron kayong dalawang pagpipilian. So pwede nyong kunin ng 3 years or
2 years. So depende na po yan kung mabibigatan kayo sa 2 years kasi medyo malaki yung babayaran ninyo, pwede niyong kunin within 3 years. So ang pipiliin ko dito ay 2 years para madali lang matapos. At dito ilagay nyo na lang po yung membership ID number ninyo. Sa mga nagtatanong kung saan po makikita yung membership ID number, makikita nyo po yan sa Pag-ibig loyalty card ninyo. Nasa baba po ng pangalan ninyo. May number po dyan. Yan po yung Pag-ibig number ninyo. At kung okay na at na-validate na ninyo, i-click nyo na po itong validate your MID number. And then kung ganito yung makikita ninyo, try nyo na lang ulit. Pero kung ganito pa rin yung lumalabas, try nyo na lang kinabukasan or the next day. Baka may problema lang kasi yung system nila. At kung na-validate na yung membership ID number ninyo, ganito po yung makikita. So dito makikita nyo yung pangalan ninyo, yung pangalan ng company ninyo at yung address ng company ninyo. At kung updated na yung contacts ninyo, automatic nang malalagay yung mobile number, yung landline at yung email address ninyo. Pero kung ganito yung makikita, kailangan nyo pang ilagay yung mobile number, landline at email address, ilagay nyo na lang po. Take note guys, yung landline dyan optional lang. Kung wala kayong landline, huwag nyo nang lagyan. Pero kung meron, pwede din kayong maglagay. Ang importante dito, yung mobile number dapat active at nakaka-receive ng text at yung email address dapat active at nabubuksan ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po itong next. And then may makikita kayong ganito, proceed your loan application. So i-click nyo na lang po itong okay. At may makikita kayong ganito na magsasend daw sila ng OTP sa mobile number na nilagay ninyo. So kagaya na sabi ko kanina, dapat active at nakaka-receive ng text yung mobile number na ilalagay ninyo. At kung okay na, tama naman yung mobile number, i-click nyo na po itong okay. At mapupunta kayo sa paglalagay ng OTP code dito. So, antayin nyo na lang po yung text. Meron kayong marireceive na kagaya nito. So, nandito po yung OTP. So, ilagay nyo na lang po dito. At pagkatapos, kung okay na, i-click nyo na ang proceed. At pagkatapos, mapupunta tayo sa paglalagay ng cash card. So, dito, i-click nyo na lang po itong select cash card. And then, may makikita tayong ganito. So, piliin nyo na lang po kung saang bangko nakatie up yung cash card ninyo. At para sa mga nagtatanong kung paano daw malalaman kung saan nakatie up yung cash card nila, i-check nyo na lang po sa cash card ninyo tapos makikita nyo po yan sa likod ng inyong cash card. Nasa lower left po ng inyong cash card may logo po ng bangko dyan. So pwede po kayo makakita dyan ng Asia United Bank or EUB, Union Bank of the Philippines at Land Bank of the Philippines. So kung ano yung nakikita ninyong logo ng bangko dyan, yun po yung pipiliin ninyo dito. At next, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng cash card number. By the way guys, makikita nyo po yung cash card number sa likod ng inyong Pag-ibig loyalty card. At kung okay na, i-click nyo na po itong check cash card status. At pagkatapos dito, makikita natin ang status ng cash card natin. So for example, kung okay naman at hindi pa expired yung cash card natin, may makikita pa tayong valid. At kung okay na at wala namang problema, i-click na natin itong go to last step. And then may makikita po kayong ganito na bago daw kayo mag-proceed, dapat naka-prepare na yung picture or scan copy ng inyong multipurpose loan application form at yung valid ID. So mas maganda po ipascan nyo yung multipurpose loan application form ninyo para mas klaro kapag sinubmit ninyo kay Pag-ibig. Pero kung ayaw nyo namang ipascan dahil maganda naman yung kuha ng cellphone ninyo, pwede nyo na pong picturean yan. Pero kung hindi masyadong malinaw yung picture ng cellphone ninyo, pwede kayong mag-download ng cam scanner na application para mas maganda at malinaw po yung pagka-take ng picture. At kung okay na at ready na lahat, i-click nyo na po itong proceed. And then mapupunta na po tayo dito. So malapit na nating matapos yung pag-submit. So kailangan na lang nating tapusin i-submit yung 4 na requirements. At may makikita po tayong note dito na yung maximum na file size niya is 3 MB. So pwede pong bababa basta hindi lang po lalagpas ng 3 MB. At kung okay na at ready na lahat, proceed na tayo dito sa number 1. Ang pag-submit ng loan application form, yung front side. So kung napicturean na ninyo, i-click nyo na po itong upload photo. At kung naselect na ninyo ang picture ng front side ng inyong loan application form, may makikita po kayong pangalan ng picture ninyo dito. So kung nagkulay green yan, it means okay po yung sinubmit ninyo. Pero kung nagdadalawang isip kayo kung front side or back side yung submit ninyo, mas maganda
i-remove nyo tapos mag-upload kayo ulit. At next dito naman tayo sa pangalawa, yung pag-submit ng loan application form, yung reverse side. It means yung back side ng ating loan application form. At kung okay na, i-click nyo tong upload photo. So ganun pa rin kung naka-upload na kayo, makikita nyo po yung pangalan ng picture na in-upload ninyo dito. At kung nagdadalawang isip kayo kung front or back ba yung nasubmit ninyo, pwede nyo i-click itong remove. Pero kung okay na, proceed na tayo dito sa pangatlo. Ang pag-upload ng valid identification card na may picture. Tapos kung okay na at nakapicture na kayo ng inyong valid ID, click nyo na po itong upload photo. So ganun pa rin kapag naka-upload na kayo, makikita nyo pa rin yung pangalan ng picture na in-upload ninyo dito. At kung okay naman, sa tingin niyo tama yung sinubmit ninyo, proceed na tayo dito sa pang-apat. Yung pag-upload ng selfie photo na hawak ninyo yung valid ID at yung cash card na gagamitin ninyo. So take note guys, dapat hawak ninyo yung valid ID at yung Pag-ibig loyalty card na gagamitin ninyo. Dapat makikita yung buong mukha ninyo, hindi natatakpan ng ID at dapat kapag zoom in ninyo, nababasa yung details sa ID na hawak ninyo. At kung ready na, i-click nyo na po itong upload photo. At kung na-review nyo na at okay naman lahat yung sinubmit ninyo, wala namang problema, pwede nyo na pong i-click itong submit. And then may makikita kayong ganito, submit your application. So i-click lang natin itong okay. And then may makikita po kayong ganito na successful na daw yung pag-submit ninyo ng short-term loan application. So approve pa lang yung pag-submit ninyo guys. So mag-aantay pa kayo niyan, may marireceive kayong text na kagaya nito. Na successful na daw yung pag-submit ninyo ng short-term loan application. Pero mag-aantay pa kayo, pwede nyong i-track yung application status ninyo. I-click nyo na lang po itong link na nandito sa baba para matrack nyo yung status ng loan ninyo. And then mapupunta na kayo dito sa loan status verification. So dito i-click nyo na lang itong select type of loan. And then may makikita tayong housing loan, multipurpose loan at calamity loan dito. At dahil sa multipurpose loan yung in-apply natin, ito yung i-click natin. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung Pag-ibig MID number ninyo at yung last name ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po itong submit. At may makikita tayong data privacy. So dito, i-click nyo na lang po itong box sa katabi ng I have read about the data privacy statement para ma-checkan. At kung may check na, i-click na natin itong proceed. At dito makikita nyo na po yung status. So dito may makikita kayong receive, review, approval at loan. So bali, 4 po yung pagdadaanan ng process na ito. So kung nakikita ninyo dito sa baba, February 19 ako nag-apply ng aking short-term loan. Pagkatapos February 20, may nakita na akong ganito, almost done, your application has been reviewed and endorsed for approval. And then wala pang mga ilang oras, meron na namang na-receive na ganito. Great news, your Pag-ibig short-term loan has been approved. Thank you. So ganun lang kadali guys, February 19 ako nagpasa, tapos in-approve nila February 20, then pagka February 21, na-receive ko na po yung pera sa aking Pag-ibig loyalty card. So bali 2 working days lang na-approve na at na-receive ko na yung pera. Pero kung Friday kayo mag-apply, mag-expect na lang kayo by Tuesday or Wednesday papasok yung pera.